True story po ito. Bigay po kay Lester. Simulan natin ang kwento sa ganito. Si Edad, isa ring magbubukid. Halos ayaw nang umuwi ng bahay kahit oras na ng uwian. Kinuha si Edad ng isang mayamang may bukirin o farm sa kanilang lugar. Kinuha siya hindi dahil trabahador, kundi maging gwardiya sa gabi. Nang isang araw, "Naku po sir, wala po akong alam sa pagiging gwardiya. Dahil puro pala at piko ang lagi kong hawak sa bukid." Paliwanag ni Edad sa may-ari. Nirekomenda siya ng isa niyang kaibigan kaya si Edad ang napili. Dahil sa taglay na sipag nito. "Kapag ba inoperan kita ng doble pa sa kinikita mo sa bukid, ayaw ka pa ba? Sabi ng mga nakausap namin, binata ka pa." Wika ni Senyor. Mayamang tao po ito. Kaya tawagin na lang natin siya sa pangalang Senyor Tomas. O di kung tawagin sa kanila. Hindi na nakatanggi itong si Edad. Dahil isipin nyo nga naman, ang sahod niya sa bukid ay dodoblehin ng isang mayaman. Kaya nung araw ding yon, gumayak siya at sumama kay Senyor Tomas. At pagkarating nila sa lugar, "Edad, itong farm ko ay malawak. Libre lahat ng pagkain mo dito. At huwag kang mag-alala. Ang kasama mo dito ay yung caretaker ko. Matagal ko na silang tauhan. At kilalang kilala ko sila. Magpaturo ka na lang sa kanila para makita ang buong lupain ko." Paliwanag ni Senyor Tomas. Sa unang gabi ni Edad, medyo kinilabutan daw siya. Dahil naninibago siya sa bago niyang trabaho. Hanggang sa nakalipas ang mga araw, na puro ganon ang nangyayari. Hanggang isang hapon, tinawag siya ng caretaker na si Brandon. "Aga pa naman, Edad. Tagay muna tayo." Wika ni Brandon. Baka po antukin ako mamaya niyan, kuya. Baka di ko magampan ang trabaho ko." Sagot nito. "Nakahanda ng tatagayan natin. Aayaw pa ba natin to? Mahirap tanggihan ang grasya." Muling pagpipilit ni Brandon. Hanggang sa napilitan na siyang tumagay. Kaya nung pagsapit ng gabi, habang umiikot siya sa kanyang sinasakupan, napansin niyang may nakaupong matanda malapit sa tulay. Sisitahin niya sana, ngunit mas nananaig sa kanya yung antok. Hanggang sa tumayo siya sa gilid ng bakod. Maniwala kayo o hindi, biglang napunta sa harap niya yung matandang lalaki. At nagsalita ito ng, "Anong ginagawa mo dito, iho? Dapat di ka na gumagawi dito. Baka mapano ka pa." Payo ng matanda. Hindi ho ba kayo yung nasa tulay kanina?" Takang tanong nito sa matanda. "Abay, oo, ako nga yun. Sinundan kita dito para palalahanan ka. O siya, mag-iingat ka. Nandyan na sila." Muling paalala ng matanda na napaka-weirdo ng galawan. Natulala si Edad. Nagtataka siya kung papaano napunta sa harap niya yung matanda. Tapos nagpaalala pa sa kanya yon. Sinabi niyang nandyan na sila. Sinong sila kaya yung tinutukoy ng matanda? Nanginig siya sa takot sa pwedeng mangyari sa kanya. Na kung ano man nga ang sinasabi ng matanda. Paglipas ng ilang araw, nakita ni Edad yung matandang lalaki. Nakaupo doon sa gutter ng daan. May kausap siyang tao. Hanggang sa nagtinginan sila at tinawag siya nito. "Oh, kumusta? Andyan ba si Brandon? Matalik kong kaibigan yan. Siya nga pala, yung anak niya. Ingatan mo ha. Kausap ko kanina yung driver ni Senyor.
Masaya pala siyang kakwentuhan. Naalala ko sa kanya yung anak kong lalaki. Wika ng matandang lalaki. Si Mang Brandon? Ilang buwan na ako dito ah. Wala akong nakikitang anak nila. Takang sagot ni Edad. Iho, tumingin ka sa likuran mo. Ayan oh, kausap ni Brandon yung anak niyang babae. Turo nung matanda. Nilingon ni Edad yung tinuro ng matanda. Ngunit kahit si Brandon, di niya rin ito nakita. At nung lingunin niya uli ang matandang lalaking kausap niya, ngumisi pa ito. At nag-alok pa ng ginunguya niyang nganga. At sabay paalam nito na aalis na. Sinabi ni Edad kay Brandon ang pag-uusap nila ng matandang lalaki. Si Kokoy ang kausap mo kanina. At nung nakaraang gabi. Nagpapatawa ka ba, Edad? Matagal nang patay yon. Kasabay ng anak kong babae. Nagpapakita talaga yung matandang yon. Pero hindi naman nakikipag-usap yun ah. Mahabang paliwanag ni Brandon. Paano nangyari yun? Pati daw driver ni Sir Tomas, kausap din niya eh. Kanina? Naguguluhan na sagot ni Edad. Anong kausap? Ako ang kausap ng driver ni Sir Tomas, hindi si Kokoy. Namatay na si Kokoy. Dahil sabi-sabi nila na binarang daw yan ng kalapit nating barangay. Takang-taka si Edad sa kanyang mga narinig. Hanggang sa isang gabi, nakita niya nagtitirik ng kandila ang mag-asawang Brandon. Ginugunita nila ang araw na pagkamatay ng kanilang anak. Doon na lubos na naintindihan ni Edad na may anak pala talaga ang mag-asawa. Kasi ang buong akala niya, baog ang isa sa kanila. Hanggang sa dumaan na naman ang araw. Hating gabi, tahimik ang paligid. Biglang humiyaw si Brandon. Dahil akala niya, nagsusuwagan na naman ang mga baka. Dahil binangga yung dingding ng bahay nila. Binugaw pa niya ito sa pag-aakalang mga baka ang sumuwag sa dingding niya. Tinawag niya si Edad na kasalukuyang naka-duty nung gabing yon. Ano ba yun, Edad? Bakit di mo binugaw yung mga baka? Tuloy na istorbo ang tulog ko. Inaantok na tanong ni Mang Brandon. Hindi po siya baka, Mang Brandon. May iba pa palang nilalang dito na ngayon ko lang din nakita. Hindi yun ordinaryong tao sa pagkakakita ko. Paliwanag ni Edad. Ibig sabihin, nakita mo na pala ang isa pang kinatatakutan ng mga tao dito. Matagal nang hinahanting yan at gustong-gustong sunugin ng mga taga rito. Nung gabing yon, hindi na natulog ang matandang si Brandon. Sinamahan niya lang din sa duty si Edad. Hanggang sa nagpaalam si Edad na papasyalan saglit ang iba pang hayop. Nagpaalala pa si Mang Brandon na doble ingat si Edad dahil hindi biro yung kakaharapin niya. Pero para kay Edad, pinakita lang niya na kaya niyang panindigan ang trabaho niya bilang gwardya. Lumipas ang isang oras. May narinig na putok ng baril si Brandon. Malapit sa nilakaran ni Edad. Sinundan ni Brandon ang tunog ng putok. Hanggang sa narinig niyang naghihihiyaw si Edad sa kalagitnaan ng kural. Nung maaninag ni Brandon ang hiyaw ni Edad, para itong nakikipagbuno sa kung anong hayop doon. Hawak ni Mang Brandon ang itak at pangpana ng isda. Inilawan niya ito at nakita niyang pasugod ang malaking baboy kay Edad. Samantalang wala naman silang alagang baboy sa farm. Ang mga ibang hayop, tulad ng baka, kambing, tupa at manok, ay nagkakagulo dulot ng ingay dahil sa baboy.
Muling nagpaputok ng baril si Edad dito sa baboy. Kaya humiyaw ng malakas si Brandon na may kasamang pagbugaw. Hoy! Lumayas ka dito! Demonyo! Sabay pa na doon sa baboy. Laking gulantang naman ni Mang Brandon sa ginawa niya. Dahil di tumatalab ang mga armas nila. Sadyang malakas ang kabal ng baboy na yun. Dahil 2 laban sa 1. Tapos bigla na lang nagtatatakbo itong baboy. At nakita nilang habang tumatakbo ay palundag-lundag ito sa ibabaw ng mga baka. Natapos ang gabing yon at hindi nila nahuli yung baboy na parang demonyo. Paglipas lang ng ilang araw, habang naghuhugas ng pinggan si Aling Dalena, may itim na baboy ang pumasok na naman sa kusina. Kinabahan siya dahil alam niyang nag-anyong baboy ang mga masasamang elemento. At nung akmang puputukan niya ito, biglang may hiyaw siyang narinig na boses ng lalaki. At yung baboy umatras sa di kalayuan. At yung humiyaw sa kanya ay si Tandang Kokoy pala. Napatingin na lang si Edad dahil parang takot na takot itong baboy sa tinig ni Mang Kokoy. Pumasok na kayong dalawa dito. Baka kung ano pang mangyari sa inyo dyan. Hiyaw ni Brandon. Sa paglipas ng mga araw, naging balisa na itong si Aling Dalena. Para siyang may kaaway lagi. At para daw siyang nakakakita lagi ng maligno. Kapag nakikita daw niya si Edad, para daw iisa lang ang mata nito. Hanggang sa isang hating gabi, naghihiyaw si Aling Dalena dahil kinagat daw siya ng napakalaking alupihan. Dahil dito, kaya siya nagising. Hingal na hingal ito at gusto na daw magpakamatay dahil laging may nagpapakita sa kanya. Pagsapit ng umaga, lumarga ang mag-asawang Dalena at Brandon para pumunta sa albularyo. Nagpaalam din sila sa amo nila na baka abutin ng ilang araw bago sila umuwi. Parang ayaw pang matulog ni Edad kasi hanggang ngayon dama niya yung pangyayari na halos ikapanlumo niya. Hanggang sa 2 araw na ang lumipas mula nang umalis ang mag-asawa. Balot pa rin siya ng tensyon o takot na baka muling umatake o bigla na lang siyang mamatay nang walang kalaban-laban. Parang tulog manok na lang ang nangyayari sa kanya. Kay Edad. Hanggang isang umaga, may kumakatok sa gate na lalaki. Nagtitinda ito ng iba't ibang uri ng isda. Kinausap ito ni Edad hanggang sa nagkatawaran sila ng presyo ng isda. At tinanong ni Edad kung ano ang pangalan ng lalaki. Tawagin niya na lang daw ito na Rene na mag-iisda. Hanggang sa dumating ang amo nilang si Tomas at agad niyang pinagbuksan ng gate. Tinanong si Edad ng kanyang amo, bakit ang layo daw ng tingin nito? Tapos may bitbit pang plastic bag. Kasi po bumili ako ng isda sa lalaki. Rene daw ang pangalan senyor ng lalaki. Sagot ni Edad. Nagpapatawa ka ba? Matagal nang patay si Rene. Dati kong gwardiya yun dito. Bangungot ang pagkamatay niya. Paliwanag ng amo niya. Kausap ko pa lang kanina si Rene. Sa katunayan nga bumili po ako ng isda sa kanya Pangangatwiran ni Edad sa kanyang amo. Aba, tignan mo yung plastic bag mo kung may lamang isda. Masyadong misteryoso ang farm ko, Edad. Kahit ako,
Di ko may paliwanag ang mga nangyayari dito. Ayaw ko na sanang asikasuhin itong farm ko. At gusto ko na ring ibenta to. Kaso walang gustong bumili. Dahil sa misteryo nito. Mahabang paliwanag ni Senyor Tomas. Ay sir, yung nabili kong isda, anong nangyari? Takot na salita niya sa amo. Tignan mo, di ba? Na maligno ka, Edad. Dahil yung nabili mong isda ay naging dahon na ng balite. Hindi totoo yung nabili mong isda. Linin lang yung mga mata mo, Edad. Sa pag-uusap ng dalawa, dumating nung oras na yon si Brandon. Umiiyak ito at humihingi ng tulong sa amo niya na kung pwedeng pahiramin ng pera dahil patay na raw ang kanyang asawa na si Dalena. Kwento ni Mang Brandon, tinalsikan daw ng laway ng palaka si Aling Dalena. Dahilan para unti-unti itong malason at mahirapan. Ayon pa daw sa manggagamot, isang napakalakas na tiktik o aswang ang bumira sa asawa ko. Kaya kalaunan, binarang na siya. At ang masama pa, sinangla na rin sa demonyo ang kaluluwa ng nilalang na ito. Hanggat may tao daw dito sa farm, ay uubusin daw ng nilalang na yon. Dahil sa sumpa. Biglang nagtinginan si Edad at Senyor Tomas at itong driver niya hanggang sa biglang may kumatok na naman sa gate. Wala naman silang inaasahan na may pupunta sa kanila. Agad sinilip ni Edad yung maliit na butas para alamin kung sino yung kumakatok. Ngunit wala siyang nakitang tao. Nang biglang nagtakbuhan yung mga baka patakbo sa mga puno. Yun bang akala mo may kinakatakutan sila? Yung mga kambing, ganun din. Naghihihiyaw na sila na akala mo aabutan na ng ulan. Lalong naghilakbot silang lahat. Ramdam nilang may paparating na unos o may susunod sa pagkawala ni Aling Dalena. Napatakbo silang lahat sa loob ng bahay dahil na rin sa takot hanggang sa may biglang kumalabog sa bubong. Kalabog na hindi ordinaryong tunog. Parang gumagalaw yung nalaglag. Maya-maya pa'y bumagsak sa lupa yung kumalabog sa bubong. Laking gulat nila nung makita nilang patay na kambing pala yung bumagsak. Hindi nila akalain na may babagsak na kambing sa bubong. Sa takot nila, bigla na lang nagpaalam itong si Senyor Tomas na uuwi na daw at ibinili niya na lang kay Edad na ibaon na lang sa lupa yung kambing pagtila ng ulan. Walang nagawa si Edad sa bilin ng amo niya. Ngunit di pa man nakasakay ng kanilang sasakyan itong amo at driver niya. Nang biglang, naghihihiyaw itong driver niya. Maligno! 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 Hiyaw nito. Bilang gwardya itong si Edad, ginawa niya ang kanyang trabaho. Agad niyang tinakbo yung lugar na pinaghiyawan ng driver. At basta na lang nagpaputok ito sa taas. Parang warning shot kumbaga. Para matakot niya lang kung anong elemento yung nagpakita sa amo at driver niya. Hindi na nakagalaw itong driver niya. Para bang na-stroke ito at naging tuod na lang. At yung buka ng bibig niya na-stack up na lang na nakanganga. Para siyang matigas na bangkay na di mawari. Pati itong amo niya, mas dumoble ang taranta at takot. Sa pangambang baka pakitahan rin siya ng maligno. Agad nilang dinala sa ospital itong driver niya. Sa madaling sabi, walang naiwang tao sa farm. Ayaw din kasing magpaiwan ni Brandon sa farm dahil di na niya maampat ang kaba at takot nito sa lugar. Agad nilang dinala ang driver sa ospital. Sa makatuwid,
ay walang naiwan sa farm. Ayaw din kasi na magpaiwan ni Brandon sa farm. Dahilan nga na sa sobrang takot niya na doon, etong si Brandon hindi na sumama sa ospital. Bumaba na lang ito malapit sa bahay nila. Sir, ayos lang po kayo? Tanong ni Edad sa driver. Oo, ayos lang ako. Siya nga pala, antok na ako. Sobrang layo ang linakad ko. Hinabol ako ng aso. Tuloy natapon yung dala kong baon. Mahabang sagot ng driver kay Edad. Malaki ang idinulot ng pagpapakita sa kanya ng maligno. Dahil iba na yung mga sinasagot niya kay Edad. Alam mo yung parang nagdidiliryo na ito na kung ano-anong sinasabi. Nung tinanong siya kung may naalala siya kanina dun sa farm, ang sagot ng driver ay wala, kahit isa. Tsaka bakit daw siya mapupunta ng farm? Samantalang sa Boracay daw siya naglalagi. Hanggang sa napagpasyahan na nilang iuwi yung driver. Habang binabagtas nila ang daan pabalik ng farm, nang biglang animoy may maitim na nilalang na humampas sa side mirror ng sasakyan. Ano yun? Nawala yung side mirror ko. Bulong na may kasamang takot ni Senyor Tomas. Sir, bilisan niyo po. Takot naman na wika ni Edad. Nung lingunin nila yung driver nila, tulog ito na parang walang pakialam. Di pa sila nakakapasok ng gate ay dinig na dinig nila yung ingay ng kanilang mga hayop. Isang pambihirang hindi tao ang nadatnan nilang nakaupo sa guardhouse ni Edad. Wag na wag kang lalapit yan, Edad. Wika ni Senyor Tomas dahil ayon sa nakita ng mag-amo, kamukha daw ng driver nila yung hubog ng katawan nun. Sandali ang lumipas, bigla na lang itong nawala. At nung hipuin na ni Edad yung driver, isa na itong malamig na bangkay. Sir, tignan mo. Hiyaw ni Edad. Nung lumapit si Tomas sa kanya, napahagulgol ito sa iyak. Namatay sa sarili niyang sasakyan ang kanyang personal na driver. Di pa man sila nakakahinga ng maluwag dahil sa pagpanaw ng asawa ni Brandon. Yung driver naman ang sinunod ng kung anong elemento yon. Sa paglipas ng araw at buwan, hindi na masyadong pumupunta si Senyor Tomas sa kanyang farm. At may bago na rin silang caretaker doon. Hindi na kasi bumalik si Brandon mula nung mangyari yung kalunos-lunos sa lupang yon at sa kanyang asawa. Si Edad naman noon ay nagpaalam na magbabakasyon sa kanilang probinsya. Ngunit ayaw payagan ito ni Senyor Tomas. Wala daw kasing nag-a-apply na bagong gwardya. Walang may gusto. Para sana may pamalit sa kanya, kahit panandalian lang. Hanggang isang araw, dumalaw si Senyor Tomas. Pero hanggang sa gate lang ito. Inabot lang kay Edad yung sahod niya na pang isang buwan. Hanggang sa nagwika na ito na, Edad, may babaeng umiiyak doon. Nadaanan ko, papunta dito. At may dalang 2 bata. Mukhang buntis din yung babae. Wika ni Senyor Tomas. Nilingon ni Edad yung lugar kung saan itinuro ng kanyang amo. Ngunit laking gulat niya nang makita niya ang kanyang nakababatang kapatid, si Alyssa. Umiiyak ito at mukhang napakalaki ng problema. Hanggang sa sinalubong niya na to at dinala sa kanyang tinutuluyang barracks. Hindi naman umalma si Senyor Tomas nung pinaalam ni Edad na papapasukin ang kanyang kapatid doon. Sagot pa nga ni Senyor Tomas, kahit doon daw tumira yung kapatid niya, para daw may kasama siya sa barracks niya. Ayon kay Alyssa, nag-away daw silang mag-asawa
Dahil may kabit na daw itong ibang babae, siya na lang ang kusang umalis. Kinagabihan, maagang natulog si Alyssa kasama ang 2 anak nito. Dala siguro ng stress, ibinilin ni Edad sa bagong caretaker yung kanyang kapatid at pati yung pamangkin. Naiikutan niya muna saglit yung mga hayop o yung paligid ng farm. Di naman tumanggi yung bagong caretaker hanggang sa umabot ng bandang dulo ng farm itong si Edad. May napansin siyang kubo doon na halos nakadikit na ito sa 2 puno ng kawayan. Mukhang kagagawa pa lang ng ilang araw. Mula kasi nung nagkaproblema sila sa driver at asawa ni Brandon, hindi na nakapag-grooving si Edad doon hanggang sa napansin ni Edad na yung kubo ay walang bintana pero may pinto. At ang isa pa niyang nakita ay umuusok yung loob ng kubo. Mukhang may nagluluto. Kumatok siya sa kubo. Tatanungin niya sana kung bakit doon siya nagtayo ng kubo sa lote ng kanyang amo. Ngunit iba ang nangyari. Isang matandang lalaki ang lumabas ng pinto at nakita niya pang may bata sa loob na mukhang takot sa kanya. Sabi ng matanda kay Edad, baka daw nagugutom siya. May pinakuluan daw siyang karne. Tiyak na magugustuhan ni Edad dahil buong maghapon itong nakasalang. Malambot na kumbaga. Tumanggi si Edad sa alok ng matanda. Bagkus ay kinausap niya ito ng mahinahon. Ayon sa matandang lalaki, pinalayas daw sila mula sa kabilang bundok dahil sa agawan ng lupa. Habang nagkwekwentuhan sila nung matanda, palinga-linga yung mata ni Edad sa loob ng kubo. At maya-maya pa'y kamuntikan ng magsuka at napatakip pa ito ng ilong. Kaya nagdesisyon na si Edad. Sinabihan ito ni Edad na bukas ng umaga, babalikan niya ito para kausapin tungkol sa pagtirik niya ng kubo. Di kasi kinaya ni Edad yung amoy ng nakasalang. Takang-taka si Edad na bakit ganun ang amoy ng kubo na yun. Hindi niya malaman kung anong klaseng pagkain ba yun. Kinabukasan, kwinento niya ito sa bagong caretaker na si Mang Poldo. Pinayuhan siya ni Poldo na mag-ingat. At kahit di pa daw niya nakikita yung matandang nagtayo ng kubo, nararamdaman daw niya ang gabay nun. Anong gabay po, Mang Poldo? Ano po bang mayroon sa inyo? Naguguluhan na tanong ni Edad, sabay pakamot-kamot pa ng ulo. Pinaliwanag ni Poldo kay Edad na aswang yung matandang yun. Lalo pat buntis yung kapatid niyang si Alyssa. Hindi ako halos nakatulog kagabi, Edad. Dahil binakuran ko ng taimtim na dasal at puder ang pamilya ko at kapatid mo na sana huwag tayong gambalahin ng kung sino man. Wika ni Poldo. Binakuran? Ano pong bakod? Takang tanong niya. Binigyan si Edad ng kalamansi at suha. At palagi daw itong magsaboy ng asin sa paligid tuwing sasapit ang gabi. Lalo na yung kapatid mo. Buntis pa naman. Gustong gusto ng mga aswang yan. Dahil alam kong umabot na sa matandang yon na may kapatid kang buntis. Labis akong nababahala. Muling paliwanag ni Mang Poldo. Kaya nung umaga ding yon, nagdesisyon si Edad na ihatid na sa kanilang mga magulang si Alyssa dahil mukhang may mangyayaring kakaiba. Kaya nang maihatid ni Edad yung kapatid niya, hindi siya nakapasok nung gabing yon dahil pagod at wala pang tulog itong si Edad. Lumipas pa ang ilang araw na hindi siya nakabalik ng farm
hanggang sa sinundo na siya ng kanyang amo. Laking gulat niya na may sasakyang huminto sa harap ng bahay nila. Nakangisi ito at pinapabalik na sa farm. Nung araw na yon ay bumalik na nga si Edad sa farm. Pero itong amo niya, hanggang gate lang. Malaki na daw ang trauma nito sa kanilang farm. Kaya halos si Edad na ang nagmamanage ng gawain sa kural. Ang mga alagang hayop naman, hindi nila napapansin na unti-unti na pala itong nababawasan. Hindi nila ito napapansin dahil pag-alagala lang kasi ang mga ito sa sobrang dami at halo-halo ang hayop. Di mo talaga mapapansin yon. Hanggang isang gabi, silang dalawa ni Poldo ang pumunta doon sa nagtayo ng kubo. Nakaabot na rin ang sumbong kay Senyor Tomas. Kaya bilin ni Senyor Tomas, paalisin na lang yung nakatira doon. Dahil malawak ang lugar, hindi mo aakalain na may kubo sa 2 puno ng kawayan. Nang malapitan na nila ang kubong yon, nang biglang may umalulong na aso. At para ba silang hinawi ng malakas na hangin papalayo, dumagundong ang paligid. Na para bang may babagsak na kung ano na galing sa langit. Natakot si Edad, pero din nagpatinag itong si Poldo. Hanggang sa biglang nagkaroon ng aso sa bandang unahan ng kanilang tinatahak. Kaya itong si Edad, itinutok yung shotgun sa aso. Pero binawalan siya ni Poldo. Alam kasi ni Poldo ang mga ganong katangian ng mga nilalang. Nang biglang, Ikaw pala yan, Poldo. Bakit di ka man lang nagpasabi na pupunta ka dito? Di sana nakapaganda man lang ako ng makakain nyo. Kasama mo pala ang munting gwardya ng farm. wika ng matandang lalaki. Sumagot naman si Poldo. Sinasabi ko na nga ba magkikita din tayo. Nung dumating ako dito sa farm na to, naramdaman ko agad na ikaw yung nakatira dito. Akala mo siguro hindi ko nakita yung mga alaga mong pinapunta mo sa bahay. Binigyan pa kita ng pagkakataon para mabuhay. Pero ano ito? Kahit yung dating asawa ng caretaker dito, na napakatagal na, hindi mo man lang pinalampas. Pati driver na Sir Tomas, dinamay mo pa. Mahabang salita ni Poldo na punong-puno ng kumpiyansa. Hanggang ngayon ba naman naniniwala ka pa rin dyan sa suot mong medalyon? Kahit 10 Diyos pa ang isabit mo dyan, hindi ka tutulungan yan. Pang-aasar ng matandang lalaki. Ngayon, tumingin ka sa paligid mo, Biho. Ilang alaga ko pa kaya ang gusto mong kumain sa'yo? Oo, mambabarang ako. Pero alam mong galit ako sa mga katulad mong walang konsyensya sa kapwa. Inis na sagot ni Poldo. Bakit? Bakit, Poldo? Pagtataka niya. Matagal na akong pikon sa'yo. Marami na ang kinuha mo. Ngayon, magsalita ka, Biho. Asan pa ang mga kagaya mong demonyo? Mula ngayon ay iisa-isain ko na kayo. Galit na sabi ni Poldo. Biglang nagpaputok si Edad sa taas para lalong sindakin ang matandang lalaki. Kaya itong si Poldo, pinagapang niya ang mga alaga niyang alupihan kay Biho. Kasabay nito ang mahika na tela na sumasakal sa liig ng matanda. Kaya sa puntong yun, unti-unting nanghina si Biho. Dala ng hindi niya paggalaw, hindi na siya binigyan ng pagkakataong mabuhay pang muli.
Nung gabing yon ay tuwang-tuwa ang mga alaga ni Poldo. Dahil noon lang din nakatikim ng ganong tao ang kanyang mga alaga. Hanggang sa binawian na ng buhay itong si Biho. At pagdakay, sinunog na nila ang katawan nito. At yung apo naman ng matanda, mas pinili nilang palayuin na ito hanggang sa nawala na lang ang bata sa dilim. Sa paglipas ng mga araw, nagdala na ng aso itong si Senyor Tomas para may katuwang sa pagrubing si Edad sa farm. Napangasawa ni Edad ang anak ni Mang Poldo. At dahil doon, mas lalo silang naging close sa isa't isa.